Walang babalang binuksan ni Michelle ang pinto ng silid ni Oliver. She knew she looked like a mess. Niwala siyang sapin sa paa. But who the hell cares? Michelle? Ani ni Tita Olivia. Luhaan pero nasa mukha ang kagalakan na makita siya. 2 doktor ang kasama nito roon. Nilapitan siya ng matanda. Niyakap. Akala ko hindi ka darating. Michelle couldn't respond. Para siyang tuod na niyakap ng matanda. Nang pakawalan siya ng matanda, ay parang robot na nilapitan niya ang kinahihigaan ni Oliver. The doctors gave way. Michelle swallowed hard. Looking at him, all thin and deteriorating. Parang noon lamang napagtanto ng dalaga na mukha ngang nahihirapan ng binata. Hindi ito mukhang natutulog lang. Mukha itong hindi payapa. Oh, Oli! Umiiyak na usal niya. Kinuha niya ang palad nito. Ang palad na halos buto at balat na lang. Hinawakan niya iyon. Hindi ko alam kung papaano mabuhay nang wala ka. Hindi ko alam kung kakayanin ko. Aniya, hilam ang luha. Nagpipigil na humagulhol. Tumutulo rin yata ang uhog niya pero wala siyang pakialam. Pero kasakay man akong kung ipagpipilitan ko ang gusto ko. Lalo ka lamang mahihirapan, Oliver. Mahal na mahal kita. Sobrang mahal na mahal kita. She sobbed. Si Tita Olivia ay panay rin ng iyak. Michelle, anak, oras na. Ani ni Tita Olivia. Naramdaman niya ang mga palad nito sa balikat niya. Mariin siyang pumikit. Gusto na namang mag-breakdown ni Michelle. Gusto na naman niyang maglupasay at humagulhol ng humagulhol. Kinalma niya ang sarili. Pilit pinagluluwag ang nagsisikip na dibdib. I will. Mariin niyang kinagat ang labi niya. I will let you go. Oh God! She cried. Dahan-dahang ibinaba niya ang kanyang ulo at idinikit ang kanyang noo sa noo ng binata. Mahirap, masakit, napakasakit. Pero sige, palalayain kita. Kakayanin ko para sa'yo. Hindi ko alam kung papaano, pero kakayanin ko para sa'yo. And then, someday, magkakasama ulit tayo, right? Someday, Oliver, we'll have our forever. Rest now, my love. Halos walang tinig na wika niya. Bago dinampian ng halik ang noo nito at ang palad nito. Rest now. I love you. She took one last glance, one last stare at him. I love you. Goodbye. Aniya bago tumayo at yumakap sa matanda. Tahimik siyang umiyak sa balikat nito. Tahimik na pinapakawalan ang mga luhang ayaw paawat sa pagtulo. Nasa may kama na ang doktor na mag-aalis ng life support. Nang unti-unting umiigting ang pag-iyak ni Tita Olivia, batid ni Michelle na inaalisan na ng life support ang binata. Michelle cried so hard. Hindi niya magawang tingnan ang proseso. Hindi niya yun kayang makita. Mariin niyang kinagat ang dila niya. Umaasang mararamdaman ang pisikal na sakit kesa sa uri ng sakit na pumipila sa pagkatao niya. The pain was blinding her, tearing her into pieces. Paalam na, mahal ko. Paalam, Oli. Hagulol niya nang tuluyan ng mawala ang tunog ng heartbeat na nagmumula sa heart monitor. Oliver! Pag-iyak niya, bumitiw siya sa matanda at muling lumapit sa kama. He's gone. Wala na si Oliver. Tanggal na ang life support. Hindi na humihinga ang binata. He was so still. Nanginginig ang katawan na nilapitan niya ito. Panay ang pag-agos ng mga luha niya. You're not gone. Humihikbing usal niya. Itinuro niya ang tapat ng kanyang dibdib. Dahil narito ka lang. Dito ka sa puso ko. She held him in her arms, held his head near her heart. Dito lang sa puso ko. I love you so much. Aniya bago umiyak ng umiyak. Oliver, anak ko. Panaghoy ni Tita Olivia. Michelle kissed him once more, in his lips, and then she let him go. Tumayo na siya at nagsimulang humakbang palabas. Aalis siya, pupunta sa lugar kung saan pwede siyang sumigaw. Sa isang dagat, malamang. Sabi ni Oliver ay masarap daw sumigaw sa dagat. Baka sakaling tangayin nga ng alon at hangin pabalik sa dagat ang mga sakit at pighating pumipila sa pagkatao niya. Oh my God! Sabi ng doktor, nababalaghan ang tinig. Ayun ang nagpatigil sa tuluyang paglabas ni Michelle. Narinig din niya ang pagsinghap ni Tita Olivia. Panginoong mahabagin! Michelle? Luminga si Michelle. Nakita niya ang 2 doktor at si Tita Olivia na animo na engkanto habang nakatingin sa kama ni Oliver. Michelle, whose heart is dying,
slowly turned her gaze to Oliver. Nanlaki ang mga mata niya. Her gasps were trapped inside her. Nang makabawi ay halos takbuhin niya ang kama. Oliver is breathing. In his own. Tumataas. Bumababa ang dibdib nito na tanda ng paghinga. Humihinga ito na walang aparatos na tumutulong rito. Impossible! Usal ng doktor, pero hindi pa tapos ang sorpresa. Bago pa silang lahat makahuma, ay gumagalaw-galaw ang talukap ng mga mata ni Oliver. And then, as if witnessing a miracle, he slowly opened her eyes. Nanindig ang mga balahibo niya. Si Tita Olivia ang unang nakabawi. Mabilis itong lumapit sa kama. Oliver? Anak ko! Mom? Usal ni Oliver. Halos walang tinig. Diyos ko po! Diyos ko po! Pag-iyak ni Tita Olivia, malakas na humagulhol ito. Si Michelle ay masyadong nagulat na hindi niya alam kung paniniwalaan ang sandaling iyon. Is it really real? Baka produkto lang iyon ng umaasang imahinasyon niya. O hindi kaya nananaginip lang siya. Ganon pa man, marahang naglakad si Michelle palapit sa kama habang mariing kagat-kagat ang dila. Napansin siya ni Oliver. Tiningnan siya nito. Ollie? Aniya, umiiyak. Bumalik talaga si Oliver sa kanila. Milagro. Milagro ang pagbabalik nito. Kung kanina ay para siyang papanawa ng ulirat sa pighati, ngayon ay parang mababaliw naman siya sa saya. Ollie? Sumulyap si Oliver kay Tita Olivia. Pagkuway ibinalik din sa kanyang paningin. Who are you? Bahaw halos walang tinig na usal nito. Si Tita Olivia ay halata ring nagulat sa naging tugon ng anak. Michelle bit her tongue. Ayaw niyang i-entertain ang ideyang pumapasok sa isip niya. Si Michelle. Hindi mo ba ako nakikilala? It's me, Michelle. I don't recognize you. I don't know you. Anito, wala ngang recognition sa mga mata para sa kanya. Ouch, that hurts. A lot. Oliver anak, siya ang... Sinenyas ni Michelle ang ginang. Inilingan niya ito. Nasasaktan siya na hindi siya nakilala ng binata. But hey, he's alive. Ang kaalamang buhay ito ay sapat na para tabunan ang sakit na dulot ng hindi nito pagkakakilala sa kanya. Isang milagro iyon na dapat ipagpasalamat. What happened? Anong nangyari sa akin? Tanong ni Oliver. Tahimik na humakbang si Michelle palabas para umalis muna. Oliver is suffering a memory loss and she knew about amnesia. Umaasa siyang temporary amnesia lamang iyon. Na maya-maya o bukas makalawa ay babalik din dito ang lahat. Pero kung hindi ganun ang kaso, ay hindi pa rin niya ito susukuan. She will help him remember her. Tutulungan niya itong ipaalala rito kung sino siya sa buhay nito. Kung kailangang ikwento niya rito ang lahat, simula sa simula, kung paano sila nagtagpo ay gagawin niya. Wait. Sabi ng bahaw na tinig ni Oliver. Napatigil si Michelle sa paghakbang dahil pakiramdam niya ay siya ang tinatawag. Luminga siya. I think I saw you. Ani mo, nag-iisip si Oliver. Sa isang garden na maraming bulaklak. You're so alive. You're laughing. May hinahabol kang ibon. Heaven's Garden. Bulalas ni Michelle sa isipan. Kung ganoon ay totoo nga ang nangyari. Their souls wandered in Heaven's Garden. Kinikilabutan siya, pero naiiyak sa katotohanan totoo nga iyon. Hindi isang panaginip lamang. Hindi niya alam kung papaano ipapaliwanag ng siyensya ang nangyari kay Oliver. But she knew it was all because of him. And maybe, she knew what was happening today. Binigyan sila ng Diyos ng pangalawang pagkakataon para magkaroon ng katuparan ng kanilang pag-iibigan. Because their love was so pure, too pure, and everlasting. Thank God for the second chance. Maraming salamat po sa pagbabalik sa amin kay Oliver. Sa pagkakataong ito, oh God, thank you. Gumuhit ang ngiti sa labi niya kasabay ng pagtulo ng luha. Marami akong oras para ikwento sa iyo ang garden na yon. Yun ay kung gusto mong marinig ang kwento. Tugon niya. Tita Olivia gave her a nod of gratefulness for being patient with him. Yeah, I'd like to hear the story. Ani ni Oliver. Halos mapatalon si Michelle sa tuwa nang mabanaag niya sa mga mata nito na gusto pa uli siya nitong makita. Kung hindi makakaabala sa'yo. No, of course not. Aniya. Paano? I've got to go. I know I look like a mess. Tsaka lamang niya na pagtuunan ng itsura niya. Buhagag ang kanyang buhok, namamaga ang mga mata at ilong at nakapajama, at walang tsinelas. Kung nanggigitata lang siya ay papasa na siyang taong grasa.
Babalik ka? Tanong ni Oliver, para bang humihingi ng garantiya na muli siyang babalik sa ospital, na muli siya nitong makikita. Definitely, she answered. Definitely. Umulan man o umaraw, kahit bumagyo pa, kahit harangan pa ako ng sibat. Welcome back, Oliver. Tumango ito, may manipis na ngiti sa labi, bago muling ibinabalik sa ina ang atensyon. Tuluyang lumabas si Michelle ng silid. Pagkuway isinandal niya ang katawan sa nakasarang dahi ng pinto. Muling tumulo ang luha niya, pero may ngiti naman sa kanyang labi. Sinalat niya ang singsing sa kanyang daliri. Oliver's back. Her heart, her world, her life is back. Oliver's memory loss is a challenge she was so willing to take. Isa pa, puno ng pagmamahal si Oliver para sa kanya. Naniniwala siya na hindi siya kakalimutan ng puso nito. Nalalaban uli ito para sa kanilang dalawa. Ika nga, love moves in mysterious ways. Maraming milagro ang ginagawa ng makapangyarihang pag-ibig. Milagrong naranasan na nila. She will be patient. Maghihintay siya hanggang sa muling usalin ni Oliver ang mga kataga ng pagmamahal para sa kanya. Maghihintay siya hanggang sa pwede na rin niyang masabi ang mga salitang yon. Sa ngayon, ibubulong na lang muna niya sa hangin ang mga salita. Umaasang dadalhin iyon ng hangin. Ibubulong kay Oliver. I love you, Ollie. Always. Inilibot ni Michelle ang kanyang paningin sa kinaroroonan niya. May mga halamang namumulaklak. Bulaklak na iba't iba ang kulay. There were butterflies too. Maririkit na paru-parong humahalik sa mga bulaklak. Nakaupo siya sa isang blanket. Sa harap niya ay naroon ang isang lapida. 6 feet under the ground lies someone who is so dear to her heart. Michelle took a deep breath, filled her lungs with a sweet, calming breeze. Pagkuway itinaas niya ang palad at pinagmasdan ng singsing na umaadorno sa kanyang palasinsingan. Umihip ang hangin. Inilipad niyon ang kanyang buhok at humarang sa kanyang pisngi. Hindi nag-abala si Michelle na tipunin ang kanyang buhok. Sa halip ay pumikit siya at binilikan ng mga alaala. Mga alaalang maingat na nakaimbak sa kanyang puso. Mga alaalang, anumang sandali, ay maaari niyang balikan at sariwain. Mami! Sabi ng humahagikik na matinis na tinig ng isang bata. Sabay yakap sa kanya. Binuksan ni Michelle ang mga mata at pinawi ang mga luhang dulot ng pag-aalala niya sa nakalipas. Sweetheart, aniya sa batang babae. Ibinuka niya ang mga bisig at ipinaloob roon ang kanyang anak, ang kanyang anghel na si Olivia Marcela. Ipinangalan niya mula sa kanyang tiya at sa mami ni Oliver. The little girl is 6 years old now. Mami! Anang bata. Sinulyapan ang lapida sa kanilang harapan. Lumuhod ito at umusal ng panalangin. Pagkatapos ay marahang hinaplos-saplos ang lapida. May ngiti sa labi. Tell me the story about Daddy, Mommy! Sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Again? She asked gently. Hinaplos niya ang ulo ng bata bago dinampian iyon ng halik. She wanted to hear the story again. Nakangiti niyang usal sa lapida. Yes, Mommy! Excited na wika nito. Naupo sa kanyang harapan. I wanna hear the story over and over again. I won't get tired hearing it. And I hope, Mommy. No, I will pray for it. I will pray to God that you won't get tired of telling the story. Bibong sabi nito. Sige na po, Mommy. Huminga ng malalim si Michelle. Sinalat niya ang singsing na nasa kanyang daliri. Sige. Once upon a time, in a big palace, there lives a little devil? Tanong ng isip niya. Ayun ang salita na ginamit niya noon sa page describe kay Oliver, pero hindi iyon appropriate sa pandinig ng isang bata. Prince. The little prince was handsome. Super handsome. Komento ng tinig mula sa kanilang likuran. Pumitlag ang puso ni Michelle. Daddy! Hiyaw ni Olivia Marcela. Tiningala ni Michelle ang lalaki sa kanilang likuran. Si Oliver. Nakangiti si Oliver. Kinindatan siya. Michelle returned the smile. Sigurado siyang sumusungaw rin sa mga mata niya ang emosyong naroon at nakasungaw sa mga mata ni Oliver. Ang emosyon ng pagmamahal. Yumuko si Oliver. Hinagka ng ulo niya at ng bata bago ito naupo rin sa blanket. Ipinatong nito sa gilid ang basket na kinalalagyan ng pagkain nila. Hello, Mom. Ani ni Oliver sa puntod ng ina. Kinabig siya ng asawa. Pinasandig sa dibdib nito. Tinangala niya ito. Bumaba ang mukha ni Ollie at hinagka ng kanyang labi. Bakit hindi agad kayo nakasunod sa akin? Nagtatakang tanong niya. Sabay-sabay silang pumunta sa Memorial Garden
na kinahihimlayan ng kanyang biyanan. Pero nang makapag-park, sabi ni Olivia Marcela ay mauna na daw siya at susunod na lang sila ng daddy nito. Oliver chuckled. Dahil may isang bata riyan na nagpakwento muna ng tungkol sa prinsesang naligaw sa isang palasyo. Tumaas ang sulok ng labi niya. Humagikik naman ang bata. Cause I like hearing your story, Mommy, Daddy. And I think Lola Olivia would like to hear it too, over and over again. Right, Lola? Nagtinginan sila ni Oliver, nagngingitian. 7 years had passed since that very fateful day. Selective amnesia ang naranasan ni Oliver. Nalimutan nito ang lahat ng tungkol sa kanya, pero sadyang maigting ang pagmamahal nila para sa isa't isa. Sadyang masidhi ang pag-ibig sa kanya ni Oliver. Dahil kahit nalimutan siya ng isip nito, ay hindi naman siya kinalimutan ng puso nito. Pinagtiwalaan siya ng binata. Sinandala ng tibok ng puso nito. Araw-araw siya noong nasa ospital. Nakikipag-usap kay Oliver ng tungkol sa kahit na anong bagay. Ipinakikilala niyang sarili bilang malapit na kaibigan at hindi bilang babaeng nagmamay-ari ng puso nito. Unti-unti ay sumisigla ang katawan ng binata. Nagkakaroon ng laman ang dating humpak na pisngi at yayat na katawan. Kahit hindi niya maalala ang babae, natutunan niya uli itong mahalin. Anang tinig ni Oliver na nagpabalik sa naglalakbay na isipan ni Michelle. Ito na pala ang nagkukwento sa bata. Nag-ugnay ang mga mata nila. Nag-usap sa lengguaheng sila lamang ang nakakaintindi. Oli kissed her head. Mas hinigpitan din ito ang yakap sa kanya. Gusto ng prinsipe na laging nasa ospital ang babae. Inaalagaan siya, kinukwentuhan, pinapakain. Gusto ng prinsipe na makita ang maganda niyang muka. Marinig ang mga tawang kumikiliti sa kanyang puso. Si Olivia Marcela na hook sa pakikinig, na animo iyon ang unang beses nitong marinig ang kwento, ay nangalumbaba pa. The prince fell in love with that girl, kahit hindi niya alam na ang babae naman talaga ang prinsesa. Sambit ng bata. Sa tinig na animo nagkukwento talaga ng isang fairy tale. Kung sa bagay, matured talaga ang bata kaysa sa edad nito. That's right. Tumangong sang-ayon ni Oliver. Si Michelle ay napapangiti na lang sa mag-ama. The prince got well. Hindi na nakakatakot ang hitsura niya. Hindi na siya parang skeleton. Bumalik na ang kanyang kakisigan. He was the handsomest of them all. Totoo po, Mami? Tanong ng bata. Was Daddy the handsomest of them all? Natawa si Michelle. Nang batuhin niya ng tingin ng asawa ay tinaasa naman siya ng kilay ni Oliver na parang binabantaan siya na wag siyang magkakamali ng isasagot. Yes, he was, and he still is. Tugon niya na nasa asawa nakatingin. Lumawak ang ngiti ni Ollie. Then one day, sumakit ang ulo ng prinsipe. Ang lahat ay nataranta, natakot at nangamba para sa prinsipe. Para daw binibiyak ang ulo niya sa sakit. It turned out na kaya ganon ay dahil ibinabalik na pala ng bathala ang mga alaalang nawawala sa isip ng prinsipe. Nalaman na ng prinsipe na ang babae ay ang prinsesa? Excited na tanong ng bata, na para bang hindi talaga nito alam ang kwento. Ollie held her hand. He whispered I love you at her ear, na syempre pa'y sinagot niya at inusal din ang mga salita. Naalala siya ni Oliver, pero hindi bumalik sa isip nito ang tungkol sa Heaven's Garden. Ganoon na nga, sobrang saya ng prinsipe. Ang babae pala at ang prinsesa ay iisa. The prince who loved her so much asked her to marry him, and she said, yes, yes, while crying. Nagpakasal sila ni Oliver. Isang seremonyas na punong-puno ng emosyon at bumabaha ang luha. Sino ba naman ang hindi maiiyak kung habang marahang nilalakad niya ang aisle, habang nasa dulo si Ollie at hinihintay siya, at magkaugnay ang mga mata nila, ay bumabalik sa isipan nila ang mga pagsubok ng kanilang pinagdaanan. Sa unang gabi ng pagiging mag-asawa nila, ay ikinwento niya rito ang tungkol sa Heaven's Garden. Ollie was astonished, but he believed in the end. Pagkatapos ay binayaan agad ng isang anak. Noong nakaraang taon ay sumakabilang buhay si Tita Olivia. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala sa naging kwento ng buhay nila ni Ollie. Nanatili silang nagpapasalamat sa kanya sa pangalawang pagkakataon na ibinigay sa kanila. Milagro iyon. She read books and searched the web at natuklasan niya na marami na rin palang naitalang kaso ng tungkol sa mga kaluluwang namamasyal pero bumabalik din sa katawan. Their faith becomes stronger since then. Tunay na makapangyarihan ng pag-ibig. Lalo na kung masidhi iyon, malinis, puro, tulad ng sa kanila ni Ollie. And they live happily ever after. Sabay-sabay nilang wika.
Dito na po nagtatapos ang maikli nating kwento. Sana ay naibigan nyo at may aral kayong nakuha dito. Muli ay magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.